Sa pag-aalaga ng native chicken ay hindi malabong umasinso tayo. Kailangan makuha lang natin ang tamang diskarte at paano imamarket ang ating mga manok. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ipapakita ko na naman sa inyo ang isa na pwede nating gayahin or pwede nating simulan sa farming business. Ito yung pag-aalaga ng native na manok. Karamihan ng nasa probinsya ay wala sila nakikita ng potential income pagdating sa pag-aalaga ng native chicken. Yan po ay makalumang mindset. Ibahin na natin dahil makabago na ngayon mga ka-farmers. Alam nyo ba na kulang ang nag-aalaga na ngayon ng native na manok? At kulang ang supply ng karne ng native na manok? Kaya naman, in demand ito sa ating mga customer. Kung plano nyo magsimula sa pag-aalaga ng manok, ito lang ang aking mga advice mga ka-farmers. Pag-isipan nyo ng mabuti kung ang inyong manok na aalagaan ay maibibinta ba ng mabilis sa inyong lugar. Kasi kung mag-aalaga tayo ng mga mamahalin manok, katulad ng Brahma at iba pang mga lahi ng heritage chicken na mahirap ibenta, siguradong mahihirapan kayong ibalik ang inyong inilabas na puhunan. Kaya ako ipinakita ang pag-aalaga ng native chicken dahil mabilis itong ibenta at kailangan ito ng ating mga customer. At sa paghahanap naman ng patuka ng ating mga alagang native chicken ay hindi tayo mahihirapan dahil hindi naman pang egg production ang ating gagawin. Pang meat production lang mga ka-farmers. Kaya ang iba't ibang klase ng organic or mga alternative na pagkain na makukuha natin sa ating probinsya ay sapat na yon para lumaki at makapagbinta tayo ng ating mga manok. Pag layer chicken kasi ang ating pinasok, maaaring malugi tayo. Lalo na kung baguhan lang kayo sa pag-aalaga ng manok. Dahil minsan bumababa ang kanyang egg production, mayroon naman panahon na tumataas. Pero pagdating sa pag-aalaga ng native chicken, sure ball ang kitaan dito. Dahil ang kailangan mo lang, palakihin at patabain ang inyong mga alaga. Pagdating ng 3 months, sure ball na ang kitaan yan mga ka-farmers. Pwede ka nang mag-post, i-deliver sa mga restaurant, i-deliver sa mga turo-turo, at sigurado na ang kitaan. At sa mga magtatanong kung kailangan ba ng vaccine ang ating mga alagang native na manok, kailangan yan mga ka-farmers. Kompletong vaccine kailangan ibigay natin para siguradong safe sa lahat ng mga sakit ang ating mga alaga. At sa pagbibigay naman ng deworming, kailangan every month tayo magde-deworming para mailabas ang kanilang mga parasite na nagpapahirap sa kanilang katawan at nagpipigil para tumaba ang ating mga alaga. Sa kanyang paraan, tuloy-tuloy ang pagtaba at siguradong pagdating ng 3 months, malalaki ang ating mga alagang native chicken. Nagsisimula pa lang tayo mga ka-farmers. Kung hindi karamihan ang inyong nakikita na native na manok, mamaya ipapakita ko sa inyo ang 10,000 heads na mga sisiw para sa isa nilang project. Pero kung ikaw ay bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa susunod natin mga videos na pwede mo mapulutan ng aral, idea, sa pagsisimula sa farming business. Kayo mga ka-farmers, ano ba ang plano nyong negosyo sa farming business? Especially yung ating mga OFW na gusto nang mag-forgo para masimulan ang kanilang mga plano na farming business. Kasi yung iba, nahihirapan na. Puro na lang plano, walang simula. Kailangan natin simulan yan mga ka-farmers kasi walang mangyayari kung hindi po natin sisimulan. Pero take note mga ka-farmers, kung ikaw ay nasa ibang bansa at maganda pa yung sahuran, ipon lang mga ka-farmers. May tamang panahon para sa pagsisimula sa farming business. At kung ikaw naman ay nandito sa Pilipinas, dahan-dahan na natin simulan. Kahit hindi ganong kalaki ang ating budget, ang importante masimulan para makita ang inyong kakayanan. Pero ito lang ang aking masasabi mga ka-farmers, huwag niyong iisipin na hindi nyo kaya. Dahil lahat na nagsisimula sa farming business, hindi yan marunong. Nagkakaroon lang ng idea dahil sa mga iba nating farmers sa panunood ng mga video at umaattend ng mga seminar. At mapapag-aralan mo lang ang isang negosyo once na ito ay inyong masimulan at kung saan kayo nagkakamali, dyan ka matututo at mamamaster mo
ang inyong negosyo. At ito na nga ang sinasabi ko na almost 10,000 heads ng mga alaga nilang native chicken mga ka-farmers. I-deliver ito nila pagdating ng 1 month sa DA dahil sila ang nanalo pagdating sa bidding ng Department of Agriculture. Ang presyohan ng pinanalo na nilang bidding ay 150 ang month-old mga ka-farmers. Pero 10,000 heads ang kailangan nilang i-produce para makuha nila ang 1.5 million na tumataginting. Dahil lang yan sa pag-aalaga ng native na manok. At pagdating naman sa DA mga ka-farmers, ibibigay ito sa mga sangay ng mga barangay na paghahati-hatian para paalagaan dahil project din iyan ng Department of Agriculture. Sa 150 na presyuhan mga ka-farmers ay napakamababa na yan na presyo. Dahil nga ang darag native chicken ay naglalaro na yan sa 200 ang bawat month-old. At ang kanilang mga inaalagaan na native na manok ay halo-halo lang mga ka-farmers. Hindi naman kailangan ng isang lahi dahil pang meat production ang target dito. At ito ay naka-crossbred sa mga heritage chicken kaya siguradong mas malaki na ang mga katawan at mas maraming karne ang kayang i-produce nito bawat isang manok. Mas mainam kasi na mag-crossbred tayo sa mga heritage chicken kaysa sa mag-alaga tayo sa pure na native na manok. Dahil ang pure na native na manok, alam niyo naman mga ka-farmers na masyadong maliit ang kanilang mga katawan. Kaya once na ito ay ating pinag-crossbred, ang kalalabasan mas upgraded at siguradong mas malaki ang ating kikitain lalo na pag ibenta natin sa pang meat production. Dahil pagdating sa timbangan, mas lamang tayo sa mga upgraded natin na mga native na manok. Kayo mga ka-farmers, ano ba ang napupusuan nyong pasukin na farming business? Baka nalilito na kayo dahil lahat naman ng mga livestock ay magandang alagaan at pwede tayong kumita. Nadepende na lang kung papaano natin gagawin, papaano tayo didiskarte, papaano tayo magmamarket. Ikaw ka-farmers, ano ba ang naiisip mo? I-comment mo sa comment section. Baka yun na ang susunod natin na tatalakayin. Para habang hindi ka pa nagsisimula, magkaroon ka na ng idea at madagdagan pa ang inyong idea. Para bago kayo makapagsimula, punong-puno kayo ng idea sa pag-aalaga ng livestock at sa farming business. At para naman sa ating mga ka-farmers na kumikita na ng maganda sa kanilang mga livestock na inaalagaan, maaari nyong i-share sa ating comment section para makapagbigay tayo ng inspiration, kaalaman para sa mga papasok pa lang sa farming business. So paano mga ka-farmers? Sana nagkaroon kayo ng idea sa munting ibinahagi kong ito. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at lalo na ang inyong mga pamilya. Mabuhay po tayong lahat mga ka-farmers. God bless us all.